Hello mga kapatid, magandang gabi po. Pasensya na po kayo. At bago lang tayo natapos sa ating ah, holy hour. So ngayon, isi-share ko po sa inyo ang magandang buhay ni Saint. Ang ganda ng buhay niya ni Saint. Ito po. Sayings po ito. Saint of the day, February 10. Bukas po ay fiesta po sa Our Lady of Lourdes. So, fiesta po bukas at mag-celebrate tayo ng misa dito sa lugar kung saan tayo nag-retreat, no? So, ang santo natin sa araw na ito si Saint William of Malivac. Saint William of Malivac, 1100 to 1157. Ito yung taon. So, mga medieval period. Also known as William the Great or Guglielmo de Malavelli, was a French hermit and a saint of the Roman Catholic Church. So, isa siyang hermitanyo, mga kapatid, no? Si Saint William. So ano ba itong buhay niya? Once a soldier who led a worldly life. Nung una, hindi pa siya na-converted, mga kapatid. Grabe. No, namuhay siya, makamundo yung buhay niya, mga kapatid. He later became renowned for his radical penitence. So yung conversion niya ay grabe yung influence sa pamumuhay niya, yung pagbabago ng buhay niya, grabe yung influence sa simbahan. Radical penitence and solitude in Tuscany, inspiring the hermits of Saint William. So nakabuo siya ng mga followers, no? Na mahubog sa spiritual life, no? Na literal na sinusunod niya yung buhay ni Kristo. So, namatay siya February 10, 1557. So, 57 years old. Near Castiglione della Fesia, Italy. So, ang nag-beatified niya, si Pope Innocent III. No? Sa 1202. Feast day niya ngayon. So, patron siya sa mga armorers, mga daming mga armor, no? Blacksmiths, several towns in the Philippines. So, meron palang, nag-celebrate sa kapistahan niya ngayon. So, ito yung buhay niya, mga kapatid. William's early years were marked by military service and moral excess. So, very dedicated siya sa pagkasundalo, mga kapatid. A profound conversion led him to renounce violence and undertake pilgrimages. Dahil yung mga sundalo, patayan talaga, kapag may enkwentro, mga kapatid. So, to renounce violence and undertake pilgrimages. So, nag-pilgrimage siya, no, sa mga holy site reported, including one to Jerusalem after a failed tenure as abbot in Pisa. He withdrew to eremitical life, first on Monte Prono and later to a wilderness near Siena called Malivac, Evil Valley. Kaya tinatawag parang Malivac, Evil Valley. Ito yung community niya. At Malivac, William lived in extreme austerity, devoted to prayer and manual labor. So, inaalay niya yung buong buhay niya sa pagdadasal, no? And manual labor. His holiness attracted disciples. So, yung kabanalan niya, mga kapatid, nag-attract ng maraming mga disipulo. Among them, Saint Albert, who preserved accounts of his final years. Dahil, so, siya yung nagsulat sa buhay
ni Saint William, no? After William's death, his followers organized into the Hermits of Saint William, also called Williamites or Guillaumites, later adopted the Augustinian rule and spreading through Italy, France, Germany. So, ang dami, no? So, hindi lang Italy yung mga followers niya, pati France and Germany, no? Na move at na-touch sa pamumuhay ng santong ito. So, patuloy tayo. William's cult spread rapidly. Miracles were reported at his tomb, and his relics remained venerated in Terli, Tuscany. The Roman martyrology commemorates him as hermit noted for strict asceticism and charity. So, hindi to basta-basta mga kapatid, yung kanyang pamumuhay, grabe yung spiritual life niya. His image appears in European art, notably in works by Hans Memling and Nazini brothers, symbolizing solitude and penance. No? So, yun po yung ang santo natin ngayon, isang hermit. No? At ito yung magandang magandang sayings, no? He who wishes to serve God must first conquer himself, no? So dapat matame natin yung sarili natin if we desire to be disciple who wishes, hindi po ini-impose, no? Who wishes to follow God, to serve God, must first conquer himself. Solitude is the friend of the soul. Yung katahimikan, so itong ginagawa natin, nagmumuni tayo sa mga panahong ito. Ito po is solitude, is the friend of the soul, no? To refresh the soul of the clergy, especially the Diocese of Tagbilaran. Solitude, itong rest namin is a solitude to refresh the soul. And the enemy of sin, no? Kaya nga maingay yung mundo eh. Dahil it hates solitude, silence. The body must be disciplined so that the spirit may be free. So yung katawan natin ay kailangan ng disiplina. Example, disiplina natin. May time limit tayo sa cellphone natin. Matagal na tayo makatulog dahil sa babad na oras sa cellphone, ganun. Okay lang kung nagbabasa ka, nagre-research ka, no? Pero naubos yung oras mo sa Facebook, hindi maganda yun, no? We need to have a time limit. We need to have sleeping time, no? Para maging malakas yung katawan natin, maging malakas yung malakas yung ating productive tayo, no? Repentance is not in words but in a changed life, no? Nagsisisi tayo pero hindi nakita sa ating buhay. Hindi po yun repentance. Ang tunay na repentance is a change of life. Kung nagsisisi tayo sa lahat ng pagkakamali natin, lahat ng pagpakulang natin sa Diyos at sa bawat isa, it is a change of life. The world is loud. God speaks in silence. The world is loud. Ang ingay sa mundo, no? But God speaks in silence, not in chaos. So yan po yung mga sayings ni Saint William of Malivac. Sa araw na ito, ito yung niya. Ito yung mga sayings niya na maka-inspire sa ating lahat. Amen? At sana po ay natutunan. At mag-relive tayo ngayon. Pag-usapan natin itong Satanism, mga kapatid. Bago tayo matulog. Sana po nakapagdasal na po kayo. At especially the Holy Rosary, no? Kailangan natin ng banal na pag-devote natin sa bukas ay fiesta po sa Our Lady of Lourdes, no? Sana po ay makasimba tayo. Hindi naman tayo obliged, pero yan po, fiesta po.
At kami lahat ay magdadahos ng misa doon sa parokya kung saan kami na belong dito sa retreat namin. Salamat tayo sa Diocese of Surigao. Salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli. Si Bishop Yet Cabahog, grabe yung accommodation namin dito sa Diocese of Surigao. Salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. At sa mga kaparian natin, no? Grabe yung pag-entertain natin dito. So, yan lang sa muna. At pag-usapan natin about sa satanism, mga kapatid. Dahil may satanista na pay homage sa banal na katawan ni Saint Carlo Acutis. Okay? God bless po. Fighting Maria, Tatax FD with a humble heart po. God bless. Uy, pasalamat muna ako sa Star Senders natin. Untik na ako makalimot. Si Ami Dakuban na Elga, 50 stars. Si Rajko, 150. Salamat po. Uy, Malyari Farm, kumusta na po kayo? Ano? Siya yung nangunguna ngayon sa Star Senders natin. 500 stars! Thank you for everything, Padre. Kumusta na po kayo? At si Gladys Pinili, 100 stars, no? So, salamat po ha. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan niyo. At magre-live tayo about sa about sa sa satanista nag-pay homage sa ni Saint Carlo Acutis. God bless po. Fighting Maria, Taxif D with Amulard.